Madaling araw sa Roma. Tahimik ang lungsod, parang humihinga ng mabagal ang mga batong daan at marmol na haligi. Pero sa loob ng Palasyo Apostoliko, may ibang hangin ang umiikot, mabigat, malamig, at sagrado. 6:45, bulong ng madre sa gilid ng kama, habang hawak ang pulso ng matandang lalaking nakahiga. Hindi na ito gumagalaw. Ang kanyang mukha ay payapa, halos parang natutulog. Ngunit ang monitor sa tabi niya ay tahimik na. Pumasok si Monsignor Elias, isang batang pari mula sa Pilipinas. Maputla ang kanyang mukha, hawak pa rin ang rosaryo sa kanyang mga daliri. Isang hakbang sa loob ng silid at alam niyang wala na. Tumango ang madre. Walang kailangang sabihin. Ang huling hininga ng Santo Papa ay lumipad na. Ang Vatican ay maglalabas ng opisyal na pahayag sa loob ng 1 oras, sabi ni Cardinal Moretti habang inaayos ang kanyang kasuotan. Ikaw ang bahalang sumelyo sa silid at bantayan ang Anillo del Pescador. Tumango si Elias, kahit nanginginig ang kanyang tuhod. Para sa kanya, hindi lang ito isang tungkulin. Isang yugto ang nagsara. Isang panahon. Isang papa. Dahan-dahan niyang inilabas ang selyong pilak, nilagyan ng tatak ang pinto, at ipinikit ito ng mahigpit. Hindi lang ang silid ang naisara, pati ang katahimikan ng panahong lumipas. Makalipas ang ilang oras, nagsimula ng mag-ipon ang mga tao sa Plaza San Pedro. Tahimik. Walang iyakan, pero lahat ay tila nagdadalamhati. Sa gitna ng pulutong, isang matandang madre ang nagsindi ng kandila. Tumango ang isa pang madre at sumabay. Isa-isa, sinundan sila ng karamihan. Ilang minuto lang, ang liwanag ng mga kandila'y bumuo ng dagat ng apoy sa paanan ng basilika. Sa balkonahin ng Apostolikong Palasyo, tahimik na nanonood si Cardinal Robert Sara. Nakasuot siya ng itim na kapa at may hawak na aklat ng mga salmo. Sa kanyang mukha, walang bakas ng emosyon. Subalit sa kanyang dibdib, tila may bagyong tinatago. Samantala, sa isang maliit na silid malapit sa arkibong simbahan ng San Juan Laterano, isang lalaki ang nakatayo sa harap ng altar. Nakatungo, nagdarasal. Siya ay si Cardinal Luis Antonio Tagle, dating pinuno ng Congregation for the Evangelization of Peoples. Lord, mahina niyang wika, kung hindi ako ang dapat mong gamitin, alisin mo ako sa isip ng mga tao. Ngunit kung gusto mong baguhin ang daan ng simbahan, gamitin mo ako ng ayon sa iyong kagustuhan, hindi sa akin. Tumindig siya, huminga ng malalim at naglakad papalabas. Sa hallway, sinalubong siya ng isang matandang obispo. May mga nagsisimula ng magbilang, bulong ng obispo. Ikaw ang pangalan na lumalabas sa dila ng mga taga South America at Asia. Ngumiti si Tagle, ngunit hindi ito ngiti ng tuwa, kundi ng kabigatan. Sa loob ng Vatican, may isang silid na hindi pinapasukan ng kahit sino maliban sa mga pinakamakapangyarihang kardinal. Dito nagtitipon sina Cardinal Muller, Cardinal Duca ng Prague, at ilang iba pa. Kasama nila si Cardinal Sara. Ang mga bata ay nangangarap, wika ni Muller. Ngunit ang simbahan ay hindi para sa mga pangarap. Para ito sa katotohanan. Tahimik si Sara. Hindi siya sumagot, ngunit tinapik niya ang mesa gamit ang mga daliri. Isang simpleng kilos, pero may laman. Tila sinasabi niyang, darating ang oras natin. Sa labas, ang media ay hindi pa rin tumitigil. Nagkakalat ng mga headline. Tagle, ang papa ng pag-asa. Sara, ang tagapagbantay ng tradisyon. Sa bawat kanto ng Roma, may mga poster, meme, palagay at haka-haka. Ngunit sa puso ng simbahan, ang tunay na labanan ay tahimik. Hindi ito eleksyon ng mga politiko. Isa itong espiritual na digmaan, at wala ni isa mang kampanya ang makapaghahanda sa kung ano ang darating. Sa isang lihim na silid ng Casa Santa Marta, si Monsignor Elias ay tinawag upang maghatid ng mensahe kay Cardinal Tagle. Bukas, may pulong ng ilang Asian at Latin American na kardinal sa Santa Maria in Trastevere. Kayo po ang inaasahan. Ano ang pakay? Pagkakaisa, Eminence, sagot ni Elias. Ngunit may mga nagsasabi na ito ay simula na ng pagsuporta sa isang kandidato. Tahimik si Tagle. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa madilim na langit ng Roma. Isang ulap ang bumalot sa buwan. Ang Espiritu Santo ang bumubulong. Pero minsan, ang mga bulong ng tao ay mas maingay. Samantala, si Cardinal Sara ay bumalik sa kanyang maliit na silid panalanginan. Walang mga aid, walang mga kamera. Lamang ang kanyang Biblia at ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig.
Hindi ako narito upang maghanap ng kapangyarihan, bulong niya. Narito ako upang protektahan ang sagradong iniwan ng mga nauna. Kung ito ang iyong kalooban, Ama, bigyan mo ako ng katapangan at katahimikan. Kinabukasan, isang lihim na pulong ang naganap. 11 kardinal mula sa Asia at Latin America ang dumalo. Sa gitna nila si Tagle. Kung tayo'y magkaisa, sabi ng isa, maaari nating iboto ang isang papa na tunay na may puso para sa mga nasa gilid ng lipunan. Ngunit kailangan nating matibay, dagdag ng isa. Ang Kreya ay hindi matutuwa. Tumango si Tagle. Ang tunay na pamumuno ay hindi sa pagkuha ng boto, kundi sa pagbitbit ng krus. Sa kabilang panig ng lungsod, si Cardinal Sara ay naglalakad kasama si Cardinal Burke. Nakita mo na ba ang listahan ng mga bumoto noong huli? Tanong ni Burke. Tila malalakas ang mga bata, tugon ni Sara. Ngunit ang sigasig ay hindi palaging panalo. Ang disiplina, ang katapatan, iyan ang hinahanap ng ilan. Tumingin si Sara sa simbahan na kanilang dinaraanan. Hindi ako naghahangad ng korona. Ngunit kung ang katahimikan ay dapat muling itaas, handa akong magsalita. Sa huling gabi bago magsimula ang opisyal na pag-uusap tungkol sa conclave, may isang liham na ipinasok sa ilalim ng pinto ni Cardinal Tagle. Wala itong lagda. Isang linya lamang ang nakasulat. Hindi palaging nananalo ang mabait. Binasa niya ito, at sa halip na takot, isang malalim na buntong hininga lang ang kanyang tinugon. Isinuksok niya ang liham sa pagitan ng kanyang Bibliang luma at ng rosaryong bigay ng kanyang ina. Kinabukasan, isang espesyal na misa ang isinagawa. Doon, habang umiikot ang kadensa ng liturhiya, napatingin si Tagle at Sara sa isa't isa. Isang iglap lamang. Walang salita, ngunit may unawaan. Hindi sila magkaaway. Ngunit ang kanilang landas ay nagsasanga sa gitna ng krus. Sa pagtatapos ng misa, lumapit si Monsignor Elias kay Tagle. Handa na po ba kayo, Eminence? Ngumiti si Tagle. Hindi kailanman handa ang isang tao sa krus. Pero kaya natin itong buhatin kung sabay-sabay. Tumigil ang oras sa Roma. Habang ang mga kampana ng Basilica di San Pietro ay bumabalong sa hangin, ang kabaong ng Santo Papa ay inilabas sa gitna ng plaza. Ang liwanag ng araw ay nahahati sa marmol, at ang anino ng krus ay tila gumapang sa bawat mukha ng mga naroon. Isang dagat ng katahimikan ang bumalot sa bayan. Lahat ay nakatayo, mga pari, madre, politiko, bata, turista, matanda, lahat ay tila humihinto sa huling sandali ng pagrespeto. Sa harap ng altar, nakatayo si Cardinal Luis Antonio Tagle, walang salitang binigkas, ngunit ang kanyang mga mata ay punang panalangin. Mula sa likuran ng Basilika, pinagmamasdan ni Cardinal Reinhard Hoffmann ng Alemanya ang eksena. Matanda na siya, may bahagyang panginginig sa mga kamay, ngunit matalim pa rin ang isipan. Hindi na ako sigurado kung ano ang mas mahirap, bulong niya sa katabing si Cardinal Akintola mula sa Nigeria, ang pagluluksa sa isang kaibigan o ang paghahanda sa susunod na labanan. Ngumiti si Akintola, ngunit mapait. Ang tanong ngayon ay hindi lang kung sino ang susunod, kundi anong simbahan ang nais nating itayo. Sa isang maliit na sala sa loob ng Vatican Guesthouse, si Cardinal Chien Lambert ng Pransya ay tahimik na nagkakape. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga pagong sa fountain. Sa kanyang tabi, isang piraso ng papel ang may pangalan, Sara. Tagle. Napailing siya. Pareho silang may lakas, ngunit magkaibang magdakaiba ang direksyon. Tumayo siya, at sa isang iglap ay nagbago ang kanyang mukha, mula sa pribadong pagdududa patungo sa pampublikong dignidad. Sa loob ng Kapela Paulina, may lihim na pag-uusap na nagaganap. 3 kardinal mula sa silangang Europa ay tahimik na nagpapalitan ng opinyon. Ang simbahan ay nawawala sa landas, wika ng isa. Ang sinodalidad ay naging panakipbutas para sa kompromiso. Ngunit kung tayo'y maging sarado, mawawala ang mga kabataan. Tignan mo ang simbahan sa Belgium, kalahati ay bakante tuwing linggo. Mas mabuti ng bakante kaysa puno ng kalituhan. Tahimik ang huling lalaki. Si Cardinal Duca ng Prague. Kung gusto nating may marinig ang mundo, kailangan muna nating piliin kung anong tinig ang ating bibigkasin. Samantala, si Cardinal Tagle ay nasa isang maliit na kapilya, nakaluhod sa harap ng Eukaristya. Sa kanyang harapan, isang maliit na krusipiho at isang sulat, ang parehong sulat na dumating sa kanyang pinto ilang araw na ang nakalipas. Hindi palaging nananalo ang mabait. Inikot niya sa isip ang mga salitang iyon.
Lalo't sa ngayon, ramdam niya ang presyon mula sa kanyang mga taga-suporta. Marami na ang nagsusulong sa kanya, hindi dahil siya ang pinakamalakas, kundi dahil siya ang mukhang ligtas. Ngunit alam niya, hindi sapat ang pagiging ligtas. Sa kabilang dako ng Vatican Gardens, si Cardinal Robert Sara ay tahimik na naglalakad, kasama si Cardinal Muller. "Tagle is winning hearts," bulong ni Muller. "But you, Robert, you remind them of their spine." Naglakad si Sara sa tabi ng isang punong olibo. "Ang puso ay mahalaga, Gerhard. Pero kung walang gulugod, ang simbahan ay yuyuko sa mundo." Tumigil siya at humarap sa kanyang kaibigan. "Hindi ko kinamumuhian si Tagle. Ngunit hindi ko rin kayang manahimik kung ang pananampalataya ay unti-unting nauupos." Habang papalapit ang huling bahagi ng funeral liturgy, ang bawat kardinal ay may kanya-kanyang bitbit na tanong. Sa gitna ng dagat ng rosaryo at dasal, ang tunay na laban ay nangyayari sa loob, sa isip, sa budhi. Sa loob ng reception hall matapos ang misa, nagtipon-tipon ang ilang kardinal. May banayad na usapan. Lahat ay nag-aalangan. "May mga naririnig akong si Parol ay magtatapon ng pangalan bukas," sabi ng isa. "Hindi Tagle, hindi rin Sara." Iba. "Neutral." "Nakakabahala yan," tugon ng iba. Ang neutral ay kadalasang walang paninindigan. Sa isang lihim na silid malapit sa Santa Maria sopra Minerva, isang pagpupulong ang naganap sa pagitan ng ilang taga-suporta ni Tagle. "Hindi tayo makakaasa sa damdamin lang. Kailangan nating magtrabaho," ani Cardinal Maradiaga. "May mga undecided sa Italia, sa Portugal. Kailangang kausapin. Ngunit walang kampanya, bawal yan. Walang kampanya sa salita. Pero hindi bawal ang pagkakaibigan." Nagtinginan ang lahat. Si Cardinal Tagle ay tahimik lang sa sulok. Hindi siya kumikibo. Ngunit sa likod ng kanyang mata, gumagalaw ang panalangin at pananabik. Gusto niyang tumanggi. Pero baka hindi ito ang oras para umatras. Sa isa namang kumbento malapit sa Trastevere, si Cardinal Akintola ay kinausap ng isang madre na kilala sa kanyang matalas na pananaw. "Cardinal, kayo po ba ay boto kay Sara?" Ngumiti siya. "Sa doktrina. Sa taktika. Hindi ako sigurado." "Bakit po?" Tapat siya. Walang kaduda-duda. Pero ang tanong ay hindi kung sino ang tama, ang tanong ay, sino ang marunong pakinggan at ipatupad ang katotohanan ng hindi nagsusunog ng tulay. Tumango ang madre. Kung ganyan, baka may pag-asa pa ang simbahan. Sa huling gabi bago ang pagtitipon para sa opisyal na conclave announcement, may usap-usapan na kumakalat, may lihim na grupo ng mga Italian kardinal na nais isulong ang ikalawang opsyon, isang kompromiso. Ang pangalang binanggit ay hindi Tagle, hindi rin Sara, kundi isang kilalang opisyal ng Kurya, tahimik, organisado, ngunit walang malawak na suporta. Ang reaksyon ni Cardinal Hoffman nang marinig ito, kapag masyado tayong natakot sa dalawang matibay na ideya, baka mapunta tayo sa isang walang ideya. Sa Plaza San Pedro, habang inaayos na ang mga draperya para sa conclave, si Monsignor Elias ay nasa taas ng basilika, pinagmamasdan ang ibaba. Sa kanyang tabi, ang isang matandang tagapaglinis ay bumulong. Hindi sila makapili. Hindi dahil walang karapat-dapat, kundi dahil natatakot silang pumili ng paninindigan. Tumingin si Elias sa langit. Baka kailangan muna nilang matutong makinig sa espiritu bago makinig sa isa't isa. Kinabukasan, isang sulat ang ipinasa mula sa loob ng kurya, papunta sa bawat kardinal. Nilalaman, opisyal na petsa ng conclave. Sa sulok ng papel, may nakaukit na maliit na krus. Sa bawat puso, may tanong na naglalaban. 3 araw bago magsimula ang conclave, habang ang mundo ay abala sa mga chismis at prediksyon, isang kapilya sa loob ng Vatican Museum ang nanatiling tahimik. Sa isang sulok nito, sa ilalim ng liwanag ng kandila, nakaupo si Cardinal Luis Antonio Tagle. Sa kanyang harapan, isang lumang larawan, itim at puti, kupas siya, batang pari, kasama ang kanyang amang mangingisda. Hindi lahat ng panalangin ay kailangang marinig ng mundo, bulong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ang larawan. Pero kailangang pakinggan ng puso. Ang alaala ng tondo ay bumalik sa kanya na parang agos ng Maynila sa panahon ng tag-ulan, mabilis, malabo, pero mainit sa dibdib. Isang batang Tagle, 11 taong gulang, nakaupo sa bangketa, nagbabasa ng lumang aklat ng teolohiya, habang abala ang ina sa pagtinda ng gulay.
Sa kanyang paligid, naroon ang sigaw ng mga tindera, halakhak ng mga tambay, at ang hindi mawaring himig ng buhay sa kahirapan. Ngunit para sa batang iyon, ang bawat salita sa aklat ay tila ginto. "Luis, bakit hindi ka naglalaro?" tanong ng kanyang ina. "Mas gusto ko pong basahin to, inay," sagot niya, itinuturo ang isang pahina. Sabi dito, ang Diyos ay nasa pinakamababa. Doon siya bumababa. Hindi man niya alam, ang simpleng pangungusap na yon ay magiging gabay niya habang buhay. Taon ang lumipas. Sa seminaryo, siya ang tahimik ngunit matanong. Hindi palaban pero hindi rin sunod-sunuran. Isang gabi, habang nakikinig sa isang lektura tungkol sa kasalanan, nagtaas siya ng kamay. Kung ang awa ng Diyos ay walang hanggan, bakit mas marami ang sermon tungkol sa parusa kaysa sa pagkalinga? Nagkatahimikan sa silid. Hindi lahat ay natuwa. Pero ang kanyang tanong ay sumabit sa hangin ng institusyon. At iyon ang simula ng kanyang paglalakad sa landas ng isang simbahang mas nakikinig kaysa nagsisermon. Habang naging obispo at kalaunay kardinal, dala-dala pa rin niya ang simpleng paniniwala, ang pananampalataya ay dapat magpagaling, hindi lang humusga. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon. May ilan sa kurya ang nagsabing masyado siyang malambot. Nasa panahon ng kaguluhan, kailangan ang kamay na bakal, hindi mga salita ng habag. Kaya ngayon, sa harap ng larawan ng kanyang ama, muling bumigat ang tanong. Maari bang ang simbahan ay maging matatag at mapagpakumbaba? Sa kabilang panig ng Vatican, sa isang silid na halos walang dekorasyon, nakaupo si Cardinal Robert Sarah. Nakasubsob sa panalangin, nakaluhod sa malamig na sahig ng marmol. Walang kandila. Walang larawan. Tanging ang krusipihong kahoy sa harapan niya at ang banal na kasulatan sa kanyang kamay. Ang katahimikan ay hindi bago sa kanya. Ito ang kanyang tahanan. Naalala niya ang gabi ng kanyang ordinasyon sa Guinea, 1969. Ang gobyerno ay kontrolado ng isang diktadurang Marksista. Bawal ang simbahan. Bawal ang misa. Bawal ang pananampalataya. Ngunit sa isang silong ng isang bahay, habang binabantayan ng mga sundalo sa kalsada, siya ay pinaluhod sa harap ng isang simpleng altar. Isang matandang obispo ang bumigkas ng mga salita ng pagpapahid. "Robert, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito'y armas ng mga piniling huwag sumigaw upang manatili ang kabanalan." Ang mga salitang iyon ang kanyang sinapuso. Nang siya'y mahuli ng mga militar dahil sa pagkupkop ng mga madre, hindi siya nagsalita. Ni hindi siya nagtanggol. Umupo siya sa selda ng 3 araw, walang pagkain, walang tubig, walang ilaw. Sa loob ng kadiliman, paulit-ulit niyang binigkas ang isang linya mula sa awit 46. "Tumigil kayo at kilalanin niyong ako ang Diyos." At doon, sa gitna ng paghihirap, natagpuan niya ang kanyang tungkulin, hindi upang pagaanin ang krus ng iba, kundi upang ipaalala sa kanila na ang krus ay may kabuluhan. Hindi siya katulad ni Tagle. Hindi siya umingiti sa harap ng kamera. Hindi siya madalas magsalita. Ngunit kapag nagsalita siya, ang bawat salita ay parang bato, mabigat, hindi matitinag. Isang araw sa isang panayam, tinanong siya ng isang mamamahayag, "Hindi po ba kayo natatakot na mawalan ng mga miyembro ang simbahan dahil sa sobrang higpit ng inyong paninindigan?" Ang kanyang sagot ay maikli, "Mas natatakot akong mawala ang Diyos sa simbahan kaysa mawalan ito ng tao." Habang binabalikan niya ang kanyang mga alaala, hindi niya maiwasang maisip si Tagle. Siya ang tining ng awa. Ako ang tining ng utos. At sa kaloob-looban ng kanyang panalangin, alam niyang darating ang oras na kailangang mamili ang mundo. Samantala, sa isang maliit na opisina sa loob ng Gregorian University, nagtitipon ang 3 teologo, pinag-uusapan ang 2 posibleng papa. Si Tagle ay pastoral, malapit sa mga tao, sabi ng isa. Pero may takot ang ilan na baka hindi niya kayang tumindig kapag dumating ang kaguluhan. Si Sarah naman, tiyak ang paninindigan. Pero paano kung ang kanyang paninindigan ay maging pader sa halip na tulay? Hindi ito kompetisyon ng karisma, dagdag ng pangatlo. Ito ay tungkol sa anong simbahan ang gusto nating ilarawan sa harap ng mundo. Habang abala ang lahat sa paghahanda para sa paparating na conclave, si Monsignor Elias ay muling naglakad sa pasilyo ng Vatican. Bitbit niya ang 2 liham. Isa para kay Tagle. Isa para kay Sarah. Magkaibang estilo. Magkaibang tono. Parehong mahalaga. Ngunit habang pinapasa niya ang sulat kay Tagle, napansin niyang may mapungay sa mata ng kardinal, hindi lungkot, kundi kaba.
Elias, wika ni Tagle, may mga pagkakataon ba na ang pagiging mabait ay isang uri ng pagtakbo? Nagulat ang Monsenyor. Hindi ko alam, Eminence, sagot niya. Pero siguro, ang kabaitan ay hindi kawalan ng tapang kundi pagpili ng laban na walang sugat ang ibang tao. Sa kabilang silid, ibinigay niya ang liham kay Sarah. Tahimik itong binasa ng kardinal. Walang reaksyon. Walang tanong. May masasabi po ba kayo, Eminence? Tanong ni Elias bago lumabas. Tiningnan siya ni Sarah. Ang dagat ay hindi kailanman sumisigaw. Pero dala nito ang bagyo. Tumango si Elias at tahimik na isinara ang pinto. Sa gabi bago ang unang pulong ng mga kardinal, sabay na nakatingala sa langit si Tagle at si Sarah, magkahiwalay, magkalayo, hindi nagkikita. Ngunit pareho silang naghihintay ng sagot hindi mula sa tao, kundi mula sa itaas. Sa isang sulyap sa bituin, tila ba pareho silang nagtanong. Ako ba? Sa ilalim ng mararangyang pasilyo ng Cria Romana, may mga pintuang hindi basta-basta binubuksan, maliban na lamang kung ikaw ay may suot na pulang bireta at dala ang bigat ng maraming dekadang serbisyo sa simbahan. Sa likod ng isa sa mga pintuang ito, sa isang silid na walang pangalan, ngunit kilala sa loob bilang Sala del Hombre, nagsimula ang isa sa mga pinakaimportanteng pagpupulong sa kasaysayan ng Vatican. 7 silang naroon, lahat kardinal, lahat tahimik, ngunit bawat isa'y may kanya-kanyang reputasyon. Sa gitna ng mesa, isang dokumento ang inilatag. Nakasulat sa itim na tinta, Coordinamento per la Continuit Pastoral. Ang unang nagsalita ay si Cardinal Jean-Claude Hollerich ng Luxembourg. Kailangan nating tiyakin na hindi mababaliwala ang sinimulan ng ating yumaong ama, wika niya. Hindi ito tungkol kay Tagle. Ito ay tungkol sa landas. Tumango si Cardinal Toby ng Estados Unidos. May suporta siya sa Amerika. Ngunit kulang ang disiplina sa boto. Kailangang panatilihin ang mga undecided na hindi bumaling sa kabilang panig. Mas madaling sabihin kaysa gawin, sabat ni Cardinal Aveline mula sa Marseille. Ang mga konserbatibo ay mas organisado. May plano na sila. Tayo, umaasa pa rin sa pagkakaisa. Tiningnan nila si Cardinal Parol, tahimik mula simula. Siya ang itinuturing na timo ng grupong ito, kahit ayaw niyang tanggapin ang titulo. Pinunasan niya ang kanyang salamin sa katumingin sa bawat isa. Hindi tayo dapat magpakampante. Si Tagle ay malapit sa puso ng marami, pero ang lambot ay maaaring pagmulan ng pagdududa. Kailangan niyang magpakita ng paninindigan, hindi lang habag. May katahimikan. Sino ang kakausap sa mga Italiano? Tanong ni Hollerich. Hayaan niyo ako, sagot ni Parol. Kung may natitira pa akong halaga, ito na ang oras na gamitin yon. Sa kabilang bahagi ng Vatican, sa isang lumang silid aklatan malapit sa arkibo sekreto, may isa pang pulong. Mas kaunti sila rito, 4 lamang. Ngunit ang katahimikan ng kanilang grupo ay may bigat na hindi matutumbasan ng dami. Nasa mesa ang mga pangalan ng mga kardinal na kilala sa kanilang pagkiling sa tradisyon. May marka ang bawat isa, berde kung bukas kay Sarah, dilaw kung maaaring makumbinsi, pula kung tutol. Si Cardinal Müller ang nagbukas ng usapan. Ang ilan sa mga nasa dilaw na listahan ay dating kaalyado ni Ratzinger. Maari nating muling buhayin ang tiwala. Ang mga Pranses ay problema, wika ni Cardinal Duca. Mas mahal nila ang simbolismo kaysa sa paninindigan. Tahimik si Sarah sa sulok, nakikinig. Nang lumipas ang ilang minuto, nagsalita siya. Hindi ako nangangampanya. Hindi mo kailangang mangampanya, sagot ni Müller. Ang katotohanan ay hindi kailangang itulak. Sapat na itong ilantad. Kung ganoon, sabi ni Sarah, dapat tayong maghanda hindi sa unang boto, kundi sa ikatlo o ika-4. Doon nagsisimula ang tunay na giyera. Sa Kapela Paulina, 2 sa mga pinakamahirap basahing kardinal ay nakaupo sa isang bangko, tila nagdarasal, pero sa totoo ay nag-uusap sa mababang tinig. Si Cardinal Hoffman mula sa Alemanya at si Cardinal Giuseppe Bianchi ng Italia. Sino ang iboboto mo sa unang round? Tanong ni Bianchi. Hindi pa ako sigurado. Tagal. Maawain. Madaling lapitan. Pero baka mahina sa harap ng kaguluhan. Sarah. Matibay. May prinsipyo. Pero baka maging hadlang sa pagkakaisa. Tahimik sila sandali. Umugong ang tunog ng organo sa likod nila. Ang musika ay tila sumasalamin sa tanong sa kanilang isipan, hindi lang kung sino, kundi kung ano ang magiging simbahan sa susunod na dekada.
Tingin mo ba, bulong ni Hoffman, may posibilidad na may lumitaw na ikatlong pangalan? Tumango si Bianchi. Ang Vatican ay puno ng himala at mga plano. Habang ang mga estratehiya ay isinasakatuparan sa dilim, si Cardinal Tagle ay nasa isang maliit na hardin, naglalakad mag-isa. Lumapit si Monsignor Elias, dala ang balita. May bagong grupo, Your Eminence. Tawag nila sa sarili nila via media. Gusto ng neutral. May pangalan ba sila? Wala pa. Pero may galaw. At mukhang ayaw nila ng polaridad. Tumango si Tagle. Kapag lahat takot sa desisyon, madalas ang pinipili ay ang pinakatahimik, kahit hindi ito ang pinakaangkop. Tumingin siya sa puno ng olibo. Pero minsan, ang espiritu ay bumubulong sa pamamagitan ng mga hindi inaasahan. Si Cardinal Sara naman ay muling bumalik sa kanyang silid panalanginan. Sa mesa, may liham mula sa isang obispo sa Kenya. Robert, ang aming mga kabataan ay hindi nagsisimba upang makinig ng aliw, kundi upang marinig ang katotohanan. Kapag nagsalita ka, pakiramdam nila ay naririnig ang langit. Kung ikaw ay manahimik sa panahong ito, kami mawawala sa dilim. Binasa niya ito ng 3 beses. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa kanyang puso, hindi siya takot sa pagkatalo. Ang kinatatakutan niya ay ang pagsang-ayon sa mga bagay na hindi totoo. Sa isang lihim na hapunan, dinaluhan ng 7 kardinal mula sa Latin America at Asia, pinag-usapan muli ang taktika. Kung si Tagle ang nais natin, wika ni Maradiaga, kailangan siyang ipakita bilang pinuno. Hindi lang pastol. Hindi sapat ang kabaitan, sabi ng isa. Kailangan tayong maglatag ng estratehiya, kung sino ang kakausap sa silangan, sino sa Africa. Sa tingin niyo, sabat ni Tobin, handa na ba siya sa presyong dala ng trono? Tahimik ang mesa. Lahat sila'y may tanong na parehong-pareho sa buong simbahan. Handa ba ang mahinahon na kardinal na maging haligi sa gitna ng bagyo? Sa isang lihim na silid sa likod ng isang simbahan sa Roma, isang paring matanda ang nagbigay ng babala sa isang obispo. Ang simbahan ay hindi nananalo sa galing ng kampanya. Ang nananalo kadalasan ay ang panig na pinakatakot na matalo. 3 gabi bago ang unang boto, isang kakaibang tahimik ang bumalot sa Vatican. Hindi dahil sa kakulangan ng balita, kundi dahil ang tunay na mga usapan ay wala sa mga headline. May mga kwarto kung saan hindi na kailangan ng salita, isang sulyap, isang tango, isang pagkamot sa balbas, at ang buong estratehiya ay nailatag na. May mga kasunduan na hindi isinusulat. Mga promesa na pabulong lang. Mga obligasyon na moral, hindi legal. Ang mga boto ay hindi pa naisasaksak sa kahon, ngunit ang ilang desisyon ay halos na isulat na sa hangin. Sa silid ni Cardinal Tagle, binisita siya ni Paron. Luis, isang tanong lang, wika ni Paron habang inilalapag ang isang tasa ng tsaa. Opo. Kung hindi ikaw ang pipiliin, susuportahan mo ba ang susunod na papa? Nagulat si Tagle sa tanong. Naman, Your Eminence. Ngunit bakit niyo po ako tinatanong yan ngayon? Tumingin si Paron sa kanya, matagal, tahimik. Dahil maaaring ikaw ang susunod. At gusto kong malaman kung kaya mong ibigay ang tiwala na hinihingi mo rin. Sa gabi bago ang conclave, si Sara ay muling naglakad sa gilid ng basilika. Sa dilim, isang batang madre ang bumati. Kardinal, nananalangin po kami para sa liwanag. Tumango siya. Salamat, Hija. Tingin niyo po ba, ang Diyos ay tutugon? Tumingin si Sara sa langit. Ang Diyos ay laging sumasagot. Ang problema ay madalas, ayaw nating pakinggan. Sa pagsikat ng araw kinabukasan, may katahimikan sa loob ng Vatican na hindi dahil sa kabiguan ng balita, kundi dahil sa bigat ng paparating na desisyon. Wala pang usok. Wala pang pangalan. Ngunit sa puso ng mga nakakaalam, ang labanan ay hindi na lamang ideolohikal. Ito ay naging labanan ng paniniwala, ng disiplina, ng tapang, at ng kung sino ang kayang humarap sa anino ng pamumuno. Tahimik ang Vatican sa umagang iyon. Hindi dahil sa kawalan ng buhay, kundi dahil sa bigat ng darating na oras. Sa loob ng Santa Marta, bawat kardinal ay naghahanda. Isang huling panalangin. Isang salamin na pinagmamasdan. Isang piraso ng papel sa bulsa, isinulat ng palihim, baka sakaling kakailanganin. Eksaktong 9:00 ng umaga, tumunog ang kampanilya sa labas ng Santa Marta. Isa-isa, lumabas ang 117 kardinal na elektor, nakasuot ng itim na sutana na may pulang sinturon.
Ang ilan ay nakayuko. Ang iba'y nakatingin sa langit. Lahat sa katahimikan. Tahimik silang pumasok sa Kapela Sistina. Walang kamera. Walang mikropono. Walang salita maliban sa mga Latinong panalangin. Sa taas nila, ang mata ni Michelangelo, mula sa paghuhukom, ay tila tumingin pababa, parang paalala, walang lihim na hindi nabubunyad. Sa labas ng kapela, ang buong mundo ay huminto. Mga mamamahayag ay nakatayo sa ilalim ng araw, hawak ang mikropono, nakatutok ang kamera sa tsimenya. Wala silang maririnig, walang makikita, maliban sa usok. Itim o puti? Panalo o wala pa? Sa loob, ang mga kardinal ay umupo sa mahahabang bangko, bawat isa may hawak na maliit na balota. Isa-isa silang pinatawag ayon sa alpabeto. Lumalapit, binibigkas ang panunumpa, Testor Christum Dominum D. Isinusulat ang pangalan. Ibinababa sa urna. Walang salita. Walang reaksyon. Ngunit ang mga mata, doon naglalaban ang lahat. Sa unang boto, walang nakakuha ng mayorya. Tumanggap si Cardinal Tagle ng pinakamataas na bilang, isang senyales ng kanyang malawak na simpatya sa buong mundo. Ngunit hindi sapat. Ang boto ay nasa pagitan ng 40 at 45. Si Cardinal Sara ay hindi malayo, tinatayang nasa 30. Ang iba, watak-watak sa mga pangalan ng neutral, sa mga inaalok na kompromiso, sa mga sinusubukang itulak ng iba't ibang rehiyon. Pagkatapos ng boto, sinunog ang mga balota. Umusok. Itim. Walang papa. Habang lumalabas ang usok, isang batang mamamahayag sa labas ng Vatican ang bumulong sa kanyang operator. 10:00. Itim. Wala pa. Tumango ang kanyang producer. Maghintay tayo sa ikalawang usok. Ngunit sa isang coffee shop sa Trastevere, dalawang dating opisyal ng Curia ang tahimik na nag-uusap. May grupo ng silangang Europa na hindi nagpapahayag. Tahimik lang sila. Pero may lakas. Sino ang binubuo nila? Isang pangalan ang binanggit. Bartosz Wyszyński. Sa ikalawang boto, muling lumapit ang mga kardinal. Hindi pa rin sapat. Tagal tumaas ng kaunti, ngunit may ilan na nagsimulang umatras. Sara, nanatiling matatag. At sa gitna ng lahat, isang pangalan ang biglang sumulpot sa 18 balota, Wyszyński. Tahimik ang kapela. Ang mga kardinal ay nagtama ng tingin. Hindi siya kabilang sa mga frontrunner. Isang tahimik na kardinal mula sa Poland, bihasa sa pastoral, hindi gaanong aktibo sa Curia. Kilala sa kanyang konserbatismo, ngunit hindi hayagang polarizing. Ang kanyang boto ay hindi aksidente. Ito ay mensahe. Paglabas muli ng usok, itim. Sa media room, isang email ang dumating sa isang kilalang Vaticanista. Source, may lumitaw na ikatlong pangalan. Hindi Tagle. Hindi Sara. Nagsimulang mag-ripple ang chismis. Twitter. WhatsApp. Telegram. May compromise candidate na raw. Sa likod ng mga kortina, si Paron ay tinanong ng isang matandang kardinal, ikaw ba ang naglatag ng pangalan ni Wyszyński? Umiti lang siya. Ang espiritu ay kumikilos kahit sa katahimikan. Sa oras ng pananghalian, may tensyon sa Santa Marta. Ang mga kardinal ay nagsalo sa katahimikang halos sakdal. Si Sara, nasa isang sulok, hindi kumain. Nagnilay lang. Si Tagle, kumain ng kaunti, ngunit tahimik. Si Wyszyński, naglakad mag-isa sa hardin, tila walang ideya sa kung anong nangyayari. Lumapit si Cardinal Hoffman kay Cardinal Bianchi. Kapag pinilit natin ang dalawa, baka mawalan tayo ng simbahan. Pero kung kompromiso ang pipiliin, siguraduhin nating hindi ito walang gulugod. Sa ikatlong boto, lumakas si Wyszyński. Tumaas siya ng higit sa 25 boto. Tagle bumaba ng bahagya. Si Sara, pareho pa rin. Tumindi ang tensyon. Sa loob, may mga nagbubulungan. Ang ilan, nag-umpisang tumingin-tingin sa paligid. Marami ang hindi pa nagpapasya. Sa labas, lumapit ang isang kilalang analista sa kamera. Ang Vatican ay may kasaysayan ng sorpresang papa. Huwag niyong ismolin ang mga pangalan na tahimik. Ang mga kompromiso ang kadalasang nagiging susi. Pagkatapos ng ikatlong balota, itim pa rin ang usok. Ngunit ang usok ay may halong kaba. Sa isang koridor ng Santa Marta, si Monsignor Elias ay lumapit kay Tagle. Eminence, may mga nagsasabing ikaw ang dapat umatras.
upang mapanatili ang pagkakaisa. Tumango si Tagle. Alam ko. Handa na po ba kayo? Hindi sumagot si Tagle. Samantala, si Sarah ay binisita ni Cardinal Duca. Robert, kung aatras si Tagle, handa ka bang tanggapin ang suporta ng grupo niya kung kapalit ay pagbubukas sa ilang reforma? Kung katotohanan ang pag-uusapan, walang pagbubukas. Kung pamamahala, maaari. Pagpasok ng hapon, ang Capella Sistina ay tila naging lugar ng paghinga ng mga kaluluwa. Walang nagsasalita, ngunit ang diwa ng desisyon ay bumibigat. Sa ika-4 na boto, tumibay muli ang pwesto ni Tagle, bumalik ang ilan sa kanyang boto. Sarah, nanatili. Wyszynski, bahagyang bumaba. Ngunit malinaw, wala pa ring konsensus. Sa labas ng Vatican, ang mga mamamahayag ay nagbubulungan. Ang susunod na boto ay maaaring magbago ng lahat. Sa loob, isang kardinal mula sa Asya ang tumayo at naglakad sa altar matapos ang boto. Sa mata ng ilan, tila may gusto siyang sabihin. Ngunit hindi siya nagsalita. Lumuhod lang. Nagdasal. At bumalik sa upuan. Muling itim ang usok. Sa gabing iyon, may usapan sa mga silid. Hindi opisyal. Hindi formal. Pero may lakas. Ang mga undecided ay kinakausap. Ang mga neutral ay inaakit. At sa gitna ng lahat, ang tanong ay lumulutang sa bawat pintuan ng Capella Sistina. Sino ang tunay na handang umako ng bigat hindi lang ng tiwala, kundi ng pagkakawatak? Ang araw ay muling sumikat sa Roma, ngunit sa loob ng Vatican, tila ba ang liwanag ay hindi madaling makapasok. Ang Capella Sistina ay muling napuno ng mga kardinal na halos wala nang nasasabi sa isa't isa. Sa bawat boto, sa bawat pagkasunog ng papel at pag-akyat ng itim na usok, mas lalong lumalalim ang tanong, hanggang kailan magtatagal ang kawalang katiyakan. Sa ika-6 na balota, si Tagle ay muling nanguna, ngunit muling walang sapat na boto upang lumampas sa threshold. Si Sarah ay matatag pa rin sa kanyang mga taga-suporta. Wyszynski, ang ikatlong pangalan, ay tila nawawala sa unahan. Ang labanan ay bumabalik sa dalawang matibay na panig at kapwa sila pagod. Pagkatapos ng ika-6 na boto, sa isang pasilyo ng Santa Marta, lumapit si Cardinal Bianchi kay Tagle. Eminence, mahinang tinig ng Italianong kardinal, kailangan natin ng katapangan, hindi lang kabaitan. Tiningnan siya ni Tagle, walang galit, pero may bigat sa mga mata. Sa tingin mo ba, Giuseppe, hindi kailangan ng tapang para maging maawain? Huwag mo akong baliktarin, tugon ni Bianchi. Ngunit sa panahong ito ng kaguluhan, hindi sapat ang ngiti. Kailangan mo ring magtakda ng hangganan. Hindi ako uminiti para takasan ang labanan, wika ni Tagle. Uminiti ako dahil may pananampalataya ako na mas makapangyarihan ang awa kaysa sa takot. Hindi na sumagot si Bianchi. Tumalikod siya at naglakad palayo, iniwan si Tagle na nakatayo sa lilim ng arko ng koridor. Samantala, sa silid na tahimik at mababa ang ilaw, nag-uusap si Cardinal Sarah at si Cardinal Muller. Ang tono ng kanilang pag-uusap ay mababa, ngunit ang mga salita ay parang espada. Kailangan mong humakbang, Robert, ani Muller. Kung mananatili kang perpekto, matatalo tayo sa isang taong tinatanggap ang lahat. Hindi ako tatanggap ng kasinungalingan para lang magustuhan, sagot ni Sarah, malamig ngunit buo. Hindi mo kailangang magsinungaling. Pero maaari kang tumingin sa paligid. May mga lugar sa mundo na nangangailangan ng awa, hindi utos. Tumingin si Sarah kay Muller. Kapag inalis natin ang katotohanan sa gitna ng awa, anong uri ng simbahan ang ating iwan? Isang simbahan na buhay, sagot ni Muller. At minsan, Robert, ang mahigpit ay hindi palaging banal. Minsan, ito'y takot. Hindi na nagsalita si Sarah. Tumayo siya, kinuha ang kanyang brebyaryo, at iniwan ang silid. Habang ang mga usapan ay patuloy sa likod ng mga pintuan, sa gabi, parehong sina Tagle at Sarah ay nasa kani-kanilang silid. Magkahiwalay, hindi nagkakausap, ngunit parehong hindi makatulog. Sa kwarto ni Tagle, nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang lumang rosaryo ng kanyang ina. Binubulong ang bawat dasal, ngunit ang kanyang isipan ay wala sa mga salita, nasa tanong. Ako ba ang tama para sa krus na ito? Naalala niya ang kanyang mga taon sa Tondo, ang amoy ng palengke, ang init ng araw sa likod ng kariton ng isda. Doon siya unang natuto ng kababaang loob. Doon niya naramdaman na ang Diyos ay kasama ng maralita. Pero ito ngayon ay hindi kalsada ng palengke. Ito'y bulwagan ng kapangyarihan. Kaya ba niya? Ang tanong ay umuukit sa kanyang dibdib.
Hindi siya natatakot sa posisyon. Natatakot siyang hindi sapat ang kanyang paninindigan para sa bigat ng mundo. Sa kabilang dako, si Sarah ay nakaluhod sa harap ng krus. Walang dasal na binibigkas. Tanging katahimikan. Ngunit sa loob may bagyo. Naalala niya ang mga gabi sa Ginya, ang gutom, ang selda, ang pagsisiksik ng mga madre sa ilalim ng lupa para makapagdasal. Lahat iyon ay nagturo sa kanya ng disiplina, ng kabanalan, ng sakripisyo. Ngunit ngayong ang posibilidad ng pagiging papa ay totoo na, may ibang takot na sumusulpot na baka ang kanyang paninindigan ay masyadong matalas. Na baka sa kanyang pagsisikap na panatilihin ang kadalisayan, ay tuluyang mawala ang mga nasasaktan at nalilito. Ang huling tanong na sumulpot sa kanyang puso ay hindi, kaya ko ba ito? Kundi, kapag ako'y tumindig, may maiwan ba? Sa sumunod na umaga, bago ang ikapitong boto, may kakaibang katahimikan sa pagitan ng mga kardinal. Hindi ito pagod lang. Ito ay pagninilay. Habang isa-isa silang naglalakad papunta sa Capella Sistina, si Paron ay lumapit kay Tagle at maikling bumulong. Kung hindi mo sila kumbinsihin ngayon, baka wala ka ng susunod. Tumango si Tagle, ngunit hindi sumagot. Sa loob ng kapela, sa ikapitong boto, bumaba ng kaunti ang bilang para sa kanya. Sarah, nanatili. Wisiski, lumabas muli sa ilang balota. Walang malinaw na direksyon. Walang usok pa, ngunit may amoy na ng pagod at pagkatalo. Habang sinusunog ang mga balota, may lumapit kay Sarah, isang kardinal mula sa Latin America. Maikling usapan lamang. Kung ibinaba mo ang tono sa isang isyu, marami ang lilipat sa iyo. Ano ang isyu? Tanong ni Sarah. Gender. Hindi ko kayang ibaba ang totoo para makuha ang boto. Hindi namin hinihiling ang pagsisinungaling. Hinihiling namin ang katahimikan. Tumalikod si Sarah. Ang kanyang sagot ay katahimikan na rin. Sa hapon, bago pa man simulan ang ikawalong boto, tinawag si Tagle ng isang grupo ng mga obispo mula sa Africa. Tahimik silang umupo sa isang maliit na pasyo, malayo sa iba. Hindi kami laban sa iyo, ani ng pinakamatanda. Ngunit kailangan naming malaman, kaya mo ba kaming pamunuan, kahit hindi tayo laging magkaintindihan? Tumingin si Tagle sa kanila, tapos sa langit. Ang pastol ay hindi namimili kung sinong tupa ang madaling sundin. Ang pastol ay nananatili kahit masakit na ang paa. Habang papalapit ang gabi, walang malinaw na pagbabago. Ngunit sa puso ng bawat kardinal may paggalaw. At sa pinakatahimik na sulok ng Vatican, dalawang lalaki ang magkaibang nakatingin sa parehong langit, isa sa takot na maging mahina, at isa sa takot na maging bato. Umaga ng ikawalong araw. Sa bawat pag-ikot ng kampanilya ng Vatican, tumitindi ang bigat ng katahimikan sa buong Roma. Sa labas ng Capella Sistina, ang mga mamamahayag ay halos hindi na makapagsalita ng bago. Lahat ay naghihintay. At lahat ay may isang tanong, kailan? Sa loob ng kapela, ang ikawalong boto ay halos nagresulta sa tabla. Si Tagle ay nagtamo ng 54 boto. Si Sarah, 52. Wala pa ring sapat para sa mayorya. Nang bumuga muli ng itim na usok ang tsimenya, sabay-sabay na bumuntong hininga ang libu-libong tao sa plaza. Sa Santa Marta, ang mga kardinal ay bumalik sa kanilang silid tuluyan, pagod, tahimik, at muling walang kasagutan. Ngunit sa isang lihim na silid sa likod ng Santa Maria sopra Minerva, 6 na kardinal ang nagtipon. Hindi na para pag-usapan kung sino ang dapat manalo, kundi kung paano matatapos ang patimpalak nang hindi sinisira ang simbahan. Kung hindi natin tapusin ito ngayon, baka mapunta tayo sa krisis, ani Cardinal Hoffman. May mungkahi ako, dagdag ni Cardinal Bianchi. Isang kasunduan. Isang kompromiso. Pareho silang tatawagin, harap-harapan, at tatanungin kung handa silang tanggapin ang ilang kondisyon. Pumili tayo ng isa. Basta't malinaw ang kabayaran. Kinahapunan, si Tagle ang unang tinawag. Ang silid ay walang kasangkapan maliban sa isang mesa at 6 na silya. Umupo siya sa gitna. Sa harap niya, ang 6 na kardinal na tila mga hukom sa isang konsilyo. Luis, bungad ni Paron, hindi kami narito upang kumbinsihin ka. Narito kami upang magtanong, ano ang kaya mong isuko upang maging papa? Tumahimik ang silid. Hindi ko isusuko ang aking pananampalataya, sagot ni Tagle. Hindi yan ang tanong, tugon ni Aveline. Handa ka bang bawasan ang diin sa ilang pastoral reforms, lalo na sa paksa ng kasal, gender, at synodality? Tiningnan ni Tagle ang mesa.
Sa kanyang isip, bumalik ang imahe ng isang batang babae sa tondo, tinanggihan ng simbahan dahil sa kanyang buhay pamilya. Kung babawasan ko ang awa, para saan pa ang korona? Tanong niya sa sarili. Ngunit malakas ang tinig ni Bianchi, hindi ito pagtalikod. Ito'y pagtanggap ng kabuuan ng simbahan. Kung ibig ninyong maging ganap ang simbahan, kailangan din itong yakapin ang sugat nito, sagot ni Tagle. May panahon ka hanggang bukas ng umaga, wika ni Parol. Kung tatanggapin mo, ikaw ang susuportahan ng halos 80 boto. Kung hindi, baka hindi ikaw ang piliin ng espiritu. Ilang oras matapos nito, si Sarah ang tinawag sa parehong silid. Mas kaunti ang sinabi sa kanya. Robert, wika ni Miller, kung ikaw ang magiging papa, kailangang magkaroon ng palatandaan na handa kang makinig. Lagi akong handa makinig, sagot ni Sarah. Pero hindi ka laging handang sumagot ng may kababaang loob. Isang katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang awa ay hindi kabaligtaran ng katotohanan, dagdag ni Duca. Pero ang katotohanan na hindi marunong magmahal ay parang espada na walang hawakan. Anong hinihingi niyo? Tanong ni Sarah. Nasa unang taon ng iyong pamumuno, hayaang ipagpatuloy ang mga synodal dialogue. Hayaan mong magsalita ang mga obispo. Hindi upang baguhin ang doktrina, kundi upang marinig ang mga tinig sa gilid ng mundo. Nag-isip si Sarah. Hindi siya sumagot agad. Sa kanyang isipan, bumalik ang imahe ng kanyang ina, isang babaeng tahimik ngunit matatag, na nagturo sa kanya na ang kapangyarihan ay hindi laging nasa pagsigaw, kundi sa paninindigan. Ang liturhiya ay hindi palamuti. Ito ang puso ng simbahan, anya. Hindi namin hinihingi ang pagbabago ng liturhiya. Hinihiling lang namin ang paggalang sa mga hindi pa handang sumabay sa iyong kahigpitan. Pag-isipan ko. Sa gabi, parehong hindi makatulog sina Tagle at Sarah. Sa kani-kanilang silid, pareho silang nakatingala sa kisame, iniisip ang parehong bagay, ano ang halaga ng tagumpay kung ang kabayaran ay paninindigan. Si Tagle ay lumakad sa gilid ng Santa Marta, tahimik na nagrosaryo. Sa gitna ng dasal, isang batang madre ang napadaan at tumigil. Eminence, anya, alam niyo po bang kahit hindi pa kayo papa, kayo na ang itinuturing naming pastol? Ngumiti si Tagle. Salamat, Hija. Ngunit hindi sapat ang yakap kung wala kang gulugod. Si Sarah naman ay nakatayo sa harap ng krus sa kanyang silid. Dinala niya ang isang lumang tela, isang panyo ng kanyang ama, ginamit noong siya ay ikinulong sa ginya. Isinampay niya ito sa kanyang mga kamay. Kung ako ang pipiliin, at ako'y tumiklop, anong papa ang magiging ako? Sa kadiliman ng kwarto, sumilay ang isang tanong na mas matalim pa sa alinman. Alin ang mas mahalaga, ang tagumpay o ang katapatan? Kinabukasan, bago ang ika-9 na boto, pinatawag muli ang 2 kardinal. Sa pagkakataong ito, hindi para tanungin, kundi para ipaalam, walang tiyak na boto para sa kanila kung hindi sila magbibigay ng malinaw na pahiwatig. Hindi sila nagkita. Ngunit sabay silang pumasok sa Kapela Sistina. Isang tanong ang nakasabit sa lahat, sino ang mas handang yumuko? Sino ang mananatiling tuwid kahit masaktan? Sa labas ng kapela, isa na namang ulap ng usok ang sumabog. Itim. At sa muling pagkabigo ng botohan, ang mundo ay muling naghintay. Ang umagang iyon ay nagsimula na parang lahat ng iba pang araw sa loob ng conclave, katahimikan, tensyon, at mga mata na pagod na sa paghihintay. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa hangin. Parang may inaasahang mangyayari, at kahit walang nagsasabi, lahat ay tila ramdam ito. Sa Santa Marta, habang naghahanda ang mga kardinal na muling pumasok sa Kapela Sistina, si Cardinal Chen Lambert, isang retiradong arsobispo mula sa Pransya na kilala sa pagiging mapagmasid ngunit hindi madalas magsalita, ay nakatigil sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang sarili. Sa likod ng kanyang mga mata may gumagalaw. Hindi pagdududa, kundi isang uri ng tahimik na determinasyon. Hindi siya kilala bilang kaalyado ni Tagle, ni Sarah. Sa lahat ng boto, laging binibilang siyang neutral, isang tinig na wala sa alinmang kampo, ngunit iginagalang ng marami. Siya ang uri ng kardinal na walang sariling lobby, ngunit lahat ay nakikinig kapag nagsalita. Habang ang ika-9 na boto ay isinagawa, walang nagsalita. Tulad ng dati, isa-isa silang lumapit, isinulat ang kanilang piniling pangalan sa maliit na balota, at ibinagsak ito sa urna. Walang kilos na labis. Walang tinginan. Walang bulungan. Ngunit bago pa man maisunog ang mga papel, tumayo si Lambert. Nagulat ang lahat. Hindi ito pinapahintulutan, maliban na lamang kung may mabigat na dahilan.
Tumango siya sa Camerlengo, isang pahintulot na hindi sinabi pero ibinigay. Dahan-dahan siyang lumapit sa harap, sa gitna ng Kapela Sistina. Sa likod niya, ang paghuhukom ni Michelangelo ay tila nagmamasid, tulad ng mga mata ng bawat kardinal sa loob. Huminga siya ng malalim. Walang papel sa kamay. Walang tala. Tanging ang tinig ng puso. Mga kapatid, anya, narito tayo sa ilalim ng mga mata ng Diyos, hindi para ipaglaban ang ating mga pananaw, kundi para marinig ang kanyang tinig. Tahimik ang lahat. Sa 9 na araw ng ating paglalakbay dito, nakita natin ang kabutihan, ang tapang, at ang pananampalataya sa 2 lalaking itinuturing nating mga kandidato. Ngunit marahil hindi ang pangalan ang hinihintay ng Espiritu. Marahil ang hinihintay ay paninindigan. Tumingin siya sa paligid. Ang paninindigan na hindi natatakot mawalan ng boto. Ang paninindigan na kayang tanggapin ang bigat ng mga susi hindi bilang korona, kundi bilang krus. May kumirot sa dibdib ni Tagle. Si Sarah ay hindi gumalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok. Alinman sa kanila ang tawagin natin, isang bagay ang kailangang malinaw, ang Papa ay hindi lang leader ng simbahan. Siya ang tanda ng pag-asa para sa isang mundong gutom sa liwanag. Huwag tayong bumoto para sa kung sino ang makakatanggap ng palakpak. Bumoto tayo para sa kung sino ang kayang manahimik at makinig. Isang katahimikan ang sumunod, malalim, marangal, sagrado. Bumalik si Lambert sa kanyang upuan. Walang palakpak. Walang salita. Ngunit sa sandaling iyon, ang bigat ng desisyon ay tila nagpalit ng anyo. Sa pagbibilang ng mga balota, may pagbabago. Isang boto ang lumipat. Tapos, 2 pa. Sa loob ng ilang sandali, si Tagle ay pumalo ng 66 boto. Isang boto na lamang. Si Sarah ay bumaba sa 49. 2 ang blanco. At isang pangalan na hindi inaasahan, Lambert. Walang sumigaw. Walang gumalaw. Pero sa likod ng mga mata ng bawat kardinal, may apoy na umilaw. Ang huling boto ay itinago na muli. Sunog. Usok. Walang nakatingin sa tsimenya. Lahat ay nakapikit. Isang mahabang minuto ang lumipas. At saka, isang usok na hindi itim. Puti. Sa labas ng Vatican, isang alon ng sigawan ang kumawala. Ang mga kampana ng San Pedro ay nagsimula ng tumunog. Ang mundo, sa isang iglap, ay bumalik sa paghinga. Sa loob, isa-isang tumayo ang mga kardinal, pinagtitibay ang boto. Lumapit ang Camerlengo sa taong nahalal. Eminence, tinatanggap niyo ba ang pagkakahalal? Ang sagot ay isang mababang tinig. Kung ito ang nais ng Diyos, hindi ko kayang tumalikod. Ang langit ng Roma ay kulay abo sa hapon ng anunsyo. Sa kabila ng ambon, daan-daang libong tao ang nagtipon sa plaza ng San Pedro, mga mata nakatuon sa isang bintana, ang mismong balkonahe kung saan, sa loob ng mga siglo, ibinubunyag ang pinakaabangang 2 salita, Habemus Papam. Sa harap ng basilika, may mga batang hawak ang rosaryo, matandang lumuluhang tahimik, mga madre na sabay-sabay nagdarasal, at mga kamera mula sa bawat sulok ng mundo, lahat nakatutok. Lahat humihinto sa bawat segundo. Mula sa loob ng Kapela Sistina, ang bagong halal na papa ay pinagbihisan. Isang puting sotana. Walang korona. Isang simpleng krusipihong pilak ang isinuot sa kanyang lig, ang mismong gamit ng kanyang hinalinhan. May napili na ba siyang pangalan? Tanong ng liturgical master. Tumango ang bagong Santo Papa. Tatawagin niyo akong Papa Clemente Leye. Tahimik ang silid. Ang pangalan ay hindi inaasahan, ngunit hindi rin kontrobersyal. Isang pagpili na tila nagpapahiwatig ng kababaang loob at pagbabalik sa ugat. Ang pangalan na Clemente ay hango sa Latin, clemens, mahabagin. Ngunit ang numerong Nasie ay tila paalala rin sa mga panahon ng lakas at paglilinis. Habang naglalakad siya patungo sa maliit na silid sa likod ng balkonahe, inaalala niya ang mga salita ni Cardinal Lambert, huwag mong isipin kung paano ka tatanggapin. Isipin kung paano ka magiging totoo. Sa loob ng sala ng anunsyo, lumapit ang Cardinal Protodiakon sa mikropono. Isang malakas na ulan ang biglang bumuhos sa plaza, ngunit walang umalis. Isang katahimikan ang bumalot. At sa isang iglap nagsalita ang kardinal. Anuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. Mula sa mga mukha ng tao, ang luha at ngiti ay nagsabayan. Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Ludovicum Antonium, Sancta Romana Ecclesia Cardinalam Tagle,
Quasi binomen imposuit clementem decimum septimum. Sumabog ang hiyawan sa plaza. Ang ilan ay napaupo sa kalsada. Ang iba'y napaluhod. Sa loob ng ilang minuto, lumabas ang bagong papa sa balkonahe. Hindi siya nagsalita agad. Tumingin siya sa dagat ng mga mukha sa harap niya, ang ulan na dumarampi sa kanyang kasuotan, ang liwanag ng mga kamera na kumikislap sa kanyang paligid. Ngunit ang una niyang ginawa ay hindi magsalita. Lumuhod siya. Isang maikling panalangin sa mismong bato ng balkonahe, hawak ang kanyang krusipihong pilak. Tumindig siya. Mga minamahal kong kapatid, anya sa simpleng wikang Italyano, ako'y lumalabas sa inyong harapan, hindi bilang hari, kundi bilang isang alagad. Tahimik ang plaza. Marahil marami sa inyo ang may tanong. Marahil may ilan na natuwa at ilan na nagtaka. Ngunit ang aking unang salita sa inyo ay ito, salamat. Dahil nanatili kayong tapat hindi sa pangalan, kundi sa pananampalataya. Napatigil siya sandali. At ngayon, bago ko kayo bendisyonan, ako ang hihingi ng inyong dasal. Isang dasal hindi para sa akin lamang, kundi para sa buong simbahan, upang sa gitna ng kaguluhan ng mundo, mapanatili natin ang liwanag na hindi kailanman pinapatay ng ulan. Lumuhod siyang muli. Isang katahimikan ang bumalot sa Vatican, hindi katahimikan ng kawalan, kundi ng pagdama. Sa iba't ibang sulok ng mundo, sabay-sabay ang pagtigil. Sa isang bayan sa Nigeria, isang matandang pari ang ngumiti. Awa, pero may lakas. Iyan ang hinihintay natin. Sa isang simbahan sa Polnya, isang grupo ng kabataang konserbatibo ay tahimik. Hindi ito ang inasahan nila, ngunit may paggalang silang naramdaman. Sa isang barong-barong sa Maynila, isang matandang babae ang lumuhod sa harap ng radyo, inilapit ang rosaryo sa dibdib. Salamat, Panginoon, bulong niya, ginamit mo ang isa sa amin. Sa isang lungsod sa Alemanya, isang dating madre na matagal nang lumayo sa simbahan ay napatingin sa at sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, napaluha. Sa Vatican, habang pinapatay ang mga ilaw sa Capella Sistina, iniwan ng mga kardinal ang lugar hindi na bilang mga botante, kundi bilang mga saksi ng isang panibagong kabanata. Si Sarah, nakatayo sa lilim ng haligi, tahimik na pinagmamasdan ang plaza mula sa loob. Lumapit sa kanya si Miller. Hindi ikaw ang napili, Robert. Hindi, sagot niya. May hinanakit ka ba? Tiningnan siya ni Sarah, at sa unang pagkakataon, umiti siya, hindi mapait, kundi payapa. Ang espiritu ay hindi kailanman naliligaw. At ang simbahan ay hindi kailangang mapunta sa kamay ng katotohanan o awa. Kailangan nitong pareho. Sa loob ng silid panuluyan ng Santa Marta, si Tagle, ngayon ay si Papa Clemente Lasie, ay inalis ang kanyang sotana at naupo sa isang simpleng silya. Dumating si Monsignor Elias, may dalang sobre. Para po sa inyo. Galing kay Cardinal Lambert. Binuksan niya ang sobre. Isang linya lamang ang laman nito, nakasulat sa kamay. Hindi ka iniluklok dahil ikaw ang pinakamatapang, kundi dahil ikaw ang handang matakot para sa tama. Sa huling sandali ng araw, habang muling tumigil ang ulan at ang langit ay bumukas, isang batang madre ang nagwika sa kanyang kapwa. Hindi ko alam kung anong uri ng papa siya magiging di. Ngumiti ang kasama niya. Pero sigurado akong magsisimula tayo sa dasal, at siguro, sa wakas, maririnig ng mundo ang parehong tinig ng katotohanan at yakap. Sa wakas, ang simbahan ay may bagong mukha. At sa likod ng pangalan na pinili niya, at sa panalangin na kanyang binigkas, naroon ang pinakahihintay na sagot. Isang simbahan na hindi kailangang mamili sa pagitan ng awa at katotohanan. Isang simbahan na kayang isabuhay ang dalawa. Mag-subscribe sa channel na ito, sama-sama nating pananatilihing buhayin ang diwa ng pakikiramay, pagpapakumbaba at katapangan na napakaganda. Naway laging sumainyo ang kapayapaan.